I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga supporters ng Pangulo at loyalists. Pilipinos and OFW, shout out sa inyo. Nako mga besa, ito i-spread po natin dito. Baka sakali makakatulong tayo Ito yung bagong legal counsel ni dating Pangulong Digong Ito si itong Attorney Kaufman na ito ba? Oo, Nicholas Kaufman. Nako mga besa, nanawagan po siya sa mga DDS, sa mga supporters ni Digong. Kasi ba naman itong mga DDS na ito, grabe, parang mga asong ulol. Nag-aatungal doon sa harapan ng ICC kung saan-saan. 'Di ba? Dapat nga iginagalang nyo ang judicial process diyan sa ICC. Hayaan nyo na po ang abogado na ni Digong ang gumalaw. Huwag na kayong magsisigaw-sigaw at tigilan nyo ang page ng ICC. Nakakasira kayo ng imahe ng bansang Pilipinas. Kayo na mismo ang nagpapahiya sa bansang Pilipinas. Kung saan-saan bansa, umaatungal kayo, umaalulong kayo, parang mga asong ulol. Ulol na ulol. Ang mga pamilya na pabayaan. Ayan, ang nangyari sa Qatar. Kulong. Ito guys, basahin ko sa inyo. Umapila ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman sa lahat ng Duterte supporters na irespeto ang judicial process. Oo nga naman, mga beswa, ano bang nangyari sa pag-uugali nyo? Kahit lalabas yung mga ugat nyo sa kakasigaw sa harapan ng ICC or saan mang bansa kayo naroroon, do you think maipalabas nyo kaagad si Digong? Nakukuha ba sa sigaw yan? Hoy, proseso yan. Itanim nyo sa utak nyo ang salitang proseso. Igalang nyo naman. Grabe tong mga to. Intindihin nyo yung trabaho nyo. Focus lang kayo doon. Hindi yung puro pang-aaway lang sa social media ang ginagawa nyo. Kahit saan page, nandoon kayo. Laging ang maatungal. Pati page ni Pangulong Marcos Jr., pinuputaktin nyo. Nandoon kayo. Para kayong mga asong ulul umaatungal doon. Naninira. Alam nyo, mamumurit lang kayo. Manigas kayo sa kakaatungal. Bakit? Hindi kayo papansinin ni PBBM. Katwera niya, anong kasalanan niya sa inyo? Sige nga, isisisi nyo yung pag-aresto kay Digong. Hoy, excuse me. Kasalanan ni Digong yun. Doon, habulin nyo si ex-senator Trillanes. Siya ang nagsampa ng kaso. Anong pakialam ni PBBM dyan sa kaso ni Digong? Nagkataon lang siya ang Pangulo ngayon. At ngayon lang na-implement yung warrant of arrest. Cooperation sa Interpol. Kung wala yung Interpol, natural, hindi maipadala doon yan. Di ba? Kailangan natin makipag-cooperate sa Interpol. Dahil si Alice Goy hinuli through Interpol. Kayo naman, wala kayong utak talaga. Utak nyo talaga mahina. Made in China. Kaloka. Yan guys, nakiusap anya ang pamilya Duterte na iparating sa kanilang supporters na dapat irespeto ang judicial process at hayaan na ang International Criminal Court na magdesisyon sa kaso. You see? Ito pakinggan nyo mabuti yan. Yung binasa ko. Anong sabi? Nakiusap si Attorney Nicholas Kaufman sa pamilya Duterte na iparating sa mga supporters. Isa rin to si Sara Duterte. Hindi lang marunong pagsabihan yung mga supporters niya. Nasasabi niya sana, tumigil kayo sa kakaatungal. Wala, pinabayaan niya lang Wala din, sus, Mariosip kayo. Imbis gumaan yung kaso ng matanda, kayo lalo yung pinabigat Lalo kayong lalo kayong kakarmahin Lalo kayong paparusahin ng Diyos sa mga pinagagawa nyo. Ang sasama pati ng mga pag-uugali nyo sa social media, sa totoo lang. Binabanatan nyo si PBBM. Tatanungin ko kayo, anong kasalanan ni PBBM sa inyo?
Siya bang nagsampa ng kaso? Sige nga, 2017, pasok na pasok sa ano yan eh, jurisdiction ng ICC, according to this lawyer na nagsasalita sa ano, sa mainstream media. Ano ba kayo? Ganyan ba talagang ugali nyo, namanan nyo kay Digong? What the heck? Kaya nga tinatawag ko kayong askal na aso eh. Para kayong mga illiterate. Igalang nyo naman ang proseso ng kaso. Ang tanging gagawin nyo lang, mga DDS, ipagdasal nyo, sana, maging maayos ang daloy ng kaso, ang proseso ng kaso, paglilitis sa dating Pangulo. Ipagdasal nyo din, naway, lalambot ang puso ni PBBM, igagrant niya yung aprubahan niya yung interim release ni Digong for temporary kalayaan niya, na siyempre piliin niya ang Pilipinas dito mag-stay. Pero ang tanong, papayagan kaya siya ng Philippine government? O sino ang Pangulo ngayon? Si PBBM. So ibig sabihin, nasa mga kamay ni PBBM ang kalayaan ni Digong for temporary. Ipagdasal nyo, baka sakali. Di ba? Yung mga ugali nyo, magbago kayo. Hindi masama ang maging pandatiko sa isang Pangulo. Pero piliin nyo naman, mga kababayan. Dapat magiging one-sided din naman kayo. Both side, right side, and left side. Tingnan nyo naman yung mga nabiktima ng EJK. Hindi kayo nawa? Na walang due process? Anong nangyayari? Brutal? Yan ang napala ni Digong. Inilagay niya ang batas sa mga kamay niya po. Hindi niya ginalang ang batas ng Pilipinas during his term. Why nagsampa si Trillanes sa ICC? Because wala eh. Hindi nagfa-function ang batas sa Pilipinas that time. Hawak ni Digong eh. Subukan mo. Baka sementeryo ang pupuntahan mo. Ganun eh. Ugali ni Digong. Kaya tumakbo sila sa ICC. O ngayon, dilawan na nagsampa ng kaso sa ICC, ibubunto nyo kay PBBM. Hindi niya naman saklaw yan. Hindi pa naman siya Pangulo that time. Nagkalas nagkalas si Digong 2019. Ano ang resulta ng pagkalas niya? Kulong sa ICC. Yan ang napala nyo. Siguro guys, sa totoo lang, if ever na hindi nagkalas si Digong sa ICC that time, di ba may immunity pa si Digong? Pero ang alam ko, kahit presidente siya, that time, pag umusad ang kaso niya sa ICC noong 2017, ang alam ko kasi sa ICC, walang immunity mga bes. Talagang diretso makukulong ka, no? Huhulihin ka dahil masyado ng brutal yung ginawa sa war on drugs no? So, I think, sa that time na yon, baka nakulong na si Digong kung hindi siya kumalas. Mga kababayan, walang immunity kahit presidente ka. Tanungin sa mga abogado, alam nila po yan. So, dahil dito, mga besa, ang pinagtataka ko lang kung bakit itong mga DDS, kumbaga, isinisisi kay PBBM. Di kayo naloka. Anong kasalanan ni PBBM? Nakikipag-cooperate lang sa Interpol. Kayo naman, Ayan guys, Attorney Koopman nanawagan sa Duterte supporters na igalang ang judicial process. Alam niyo ba, itong page ni Koopman, pinutakti ng Duterte supporters, mga kababayan. Tapos nagkamali pa sila ng pinuntahang page. Ito, pakikita ko sa inyo. Ayan nakikita nyo yung mama na yan, mga kababayan. Ito, pinagkamala ng mga DDS na si Attorney Koopman. Ito yung original na legal counsel ni Digong Ito, pinuntahan ng mga DDS ang page nito, pinutakti. Anong sabi niya, mga kababayan? Ayan natatawa ako talaga. Tingnan nyo. Sabi ng Rappler, American author Nicholas Koopman mistaken for
Duterte's lead counsel. Agay, this is not an April Fool's Day joke. It's real. And it's driving me crazy. The author says, author pala siya guys, hindi siya abogado. Says as he received messages and comments from the Filipinos, mostly supporters of Duterte, on his social media accounts. Oh my God. Kakahiya kayo mga DDS. Nak ng kwago. Pati yung mga matitinong Pilipino nadadamay sa mga kagagawan nyo. Nakakahiya kayo talaga. Dala-dala nyo ang bandila ng Pilipinas. Ano na lang sasabihin sa atin? Pahamak kayo talaga eh. Sa totoo lang. Oh, ayan o guys. Natatawa ako sa mga DDS. Ayan o. Oh, ito yung si Hukman o. I-research nyo. People of the Philippines. Oh, M goes. I-zoom ko nga. Oh, ayan o. Sabi, sabi niya guys o. People of the Philippines. Oh my goodness, kakahiya. I'm not the ICC lawyer, Nicholas Kaufman, who is representing President Duterte. Please stop messaging me. Naloko na. Hoy mga DDS. Saan ba yung mga utak nyo? Napaka-cheap talaga ng mga utak nyo. Made in China talaga. Naloko na. Kayo talaga, ang laki naman ng pagkakaibahan, no? Oh, ayan, no? Oh, ito yung si attorney, Kaufman. Ito naman yung author. Wala ba kayong mata, mga DDS? Tira kayo lang ng tira. Kaya nga, kaya ang tawag ko sa inyo, mga askal na ululi. Umaatungal sa, sa social media. Pati, OM goes, guys. Tingnan nyo naman, oh. Nagkataon lang na magkapareho ng pangalan. Pero yung spelling ng ng pangalan, mga kababayan, kayo naman, oh. Oh, Kaufman. Ayun, ito dalawang N lang eh. Correct me if I'm wrong, ayan, oh. Oh, Kaufman. Oh. Ibig sabihin, dalawang N. Yung si attorney, isang N. Tingnan nga natin ang pangalan ni attorney. O, ayun, oh, guys, oh. Attorney Nicholas Kaufman. Oo. Ayun, oh, isang M lang. Isang N. Yung si author, dalawang N. Naloko na. Oh, di ba? Nakita nyo yan, oh. Dalawang N. Anak ng kwago talaga itong mga DDS. Pahamak kayo talaga. Ay, ewan ko na lang sa inyo. Mga kapwa Pilipino tayong mga askal ang pag-uugali. Naloka ako. Alam nyo, no, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niya po yan. Ito, basahin ko, Sabi ng Inquirer Net, guys. Ito yung sinabi ni dating Pangulong Digong. Kasi nakarating sa kanya, itong mga supporters niya, masyadong obsessed, no? Hindi mapakali, parang mga kiti-kiti. My goodness. Kung anong pinagsasabi sa social media. Oh, 'di ba? Ayan. The former President Rodrigo Duterte wants his supporters and friends not to meddle in his case in the International Criminal Court, where he is facing the charge of crime against humanity of murder in relation to his war on drugs, according to his daughter, Vice President Sara Duterte. Sinabi niya sa anak niya at pinaabot niya sa mga supporters. Yan ang hirap sa inyo mga DDS eh. Wala kayo talagang utak sa mga Bisayang mga DDS. Kanang mga utok ninyo, utok og bulinaw ba? Kahilas ninyo, wa jud may ulaw. No? Wa mo jud batasan niyo murag iro ba? No. Na tanawa teng pinarating ni kuan kanang mensahe ni Digong, ni Tatay Digong ninyo. Istiplerin nyo na yung mga bunganga nyo. Huwag na kayo mag-interfere pa. Feeling magaling kayo eh. Lalo na yan si Butanding. Kung ano pinagsasabi niya sa social media. So, sinisisi niya pa si PBBM. Kapalmoks lang, Ayan, anong sabi? He said, if you want to express your supports
if you want to express your anger, or if you want to express your satisfaction. He said, let's not talk about the case and let's not talk about what's happening in the case. Kaya nga anong sabi ni Attorney Kaufman? 'Di ba, igalang ang judicial process ng kaso. Tigil-tigilan nyo yung pag-aatungal nyo sa social media. Kaya yung pag-uugali nyo, kapangit-pangit. Tingnan nyo yung mga kauri nyong DDS sa Qatar, kulong. Pero guys, ito yung bagong news, no? Tatlo doon pinalaya. Kasi mga teenager. Pati mga teenager, sinama nyo pa, mga siraulo. Yung iba, kasalukuyan pa ngayon na nakakulong. Ayan. Kasi sabi nga doon sa balita kanina na napanood ko, mukha yatang malalagay sa alanganin. Tulad doon sa video na in-upload ko, maaring makulong ng 3 taon. At may multa pa na 800,000. Agay. Kaya nagkanda totoo yung zero remittance yung. Ayan, 3 taon, walang zero remittance. If ever na mangyari yan, na makulong kayo. Hindi natin alam kung ano ang masasabi ng ating mahal na Pangulo kung gagawa sila ng paraan. 'Di ba? Sinong tutulong sa inyo? Gobyerno, 'di ba? Sasabihin nyo, hindi kailangan ng tulong. Hoy, wag maging makapal ang pagmumukha nyo, ha? Obligasyon kayo ng pamahalaan na isalba. Kung maisasalba kayo. Is karapatan ng pamahalaang ng Pilipinas, ng gobyerno, gobyernong Marcos, natutulungan kayo sa gusto't sa ayaw ninyo. Pasan kayo ng Marcos administration. Ilagay nyo sa kukutin nyo. Huwag kayo nagmamayabang. Mataas ang iri nyo Ngayon, ano nangyari? Nag-iri-iri na kayo ngayon sa loob ng kulungan. Nyayabang nyo pa naman din. Yan ang sinabi. Hindi guys, yun na po ang bagong latest updates ngayon. Isingit ko na lang dito. Nakakulong sa ngayon yung 16. 16 ba? 15? Correct me if I'm wrong. Kasi 3 ang pinalaya dahil teenager. Pati yung mga bata, sinasama nyo pa. Walang hiya kayo. Ngayon, abangan po natin ang magiging latest issue niyan o anong maging resulta ang pakikipag-usap ng gobyerno doon sa gobyernong Qatar. Kung ito ba ay maidideport sila. Nako, my goodness, sayang. Maidideport o makulong sila ng 3 taon. Wala rin. Hindi na sila makakapunta sa bansa na yan. Unless lang kung pwede pa sila mag-apply sa ibang bansa. Ang problema, baka maban. Yun, tayo. Gawin nyo pa dyan sa Dubai, sa UAE. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Sa Muslim country, bawal yan. Yan He said, let's not interfere in his case at the International Criminal Court. Let his lawyer and the court itself decide on what will happen or what will be follow as part of the court process. Yan nasabi ni Piatos ay ni Sara Duterte. You see? Mga DDS, did you listen what I'm reading? Sabay ganun guys ngayon naririnig nyo sa mga DDS na nanonood sa akin na laging nagko-comment na feeling magaling, wala naman ikagaling. Ayan nanawagan ang Pangulo nyo, ang dating Pangulo nyo. Kung pwede lang istiplerin nyo na yung mga bunganga nyo, mas maganda pa. Puro kayo puro kayo atungal ng atungal, umaalulong kayo kahit saan Sus, Mariusip, nakakatulong ba yun sa kaso ni Digong? Hindi. Lalo nakakasira kaya yan. Although sinabi po ng spokesperson ng ICC, tinanong kasi ni Miss Maris Umali na there is a possible na parang na maaring maapektuhan yung kaso ni Duterte doon sa mga supporters niya na nagrarally. Sabi naman ng spokesperson na wala naman daw problema doon. Ang importante, ang ginagawa ng ICC prosecutors ngayon is focus sila kung ano po yung kaso na dapat lilitisin sa dating Pangulo. Pero
Ganun pa man, mga kababayan, hindi porke sabihin niyang ganun na hindi apektado doon, hindi naman makakaapekto, iwasan po, no? Iwasan po natin. Yung umaatungal kayo sa harapan ng ICC, nakakahiya po yun eh. Kaya yun mga kababayan, anong ginawa ng isang Dutch? Winawarningan ng mga DDS. You see? Sinita kaya sila. Tapos ang palabas nila, picnic lang daw. So sabihin, tumigil-tigil kayo. Hintayin nyo na lang gumulong yung kaso. Ipagdasal nyo na lang na maging maganda ang kondisyon ng dating Pangulo. Ganun lang po yun. At humingi kayo ng tulong kay PBBM kung malakas ang loob nyo. Pero mataas ang ere nyo eh. Kayo pa ang nagmamayabang. Nagmamataas pa kayo na hindi nyo alam, PBBM lang ang makakaligtas kay Digong sa kanyang temporaring kalayaan. Mark my word. Mind it, mga DDS. Dahil sa kasama ng ugali nyo, I don't think na pagbigyan kayo ni PBBM. Ay, ewan ko na lang. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Anong kapalagayan dito sa mga DDS na ito na kapangit ng pag-uugali. Alam nyo, lahat tayo, mayroon tayong mga side na hindi magandang pag-uugali. Pero guys, sumusobra itong mga DDS, matindi. Sa totoo lang, ako, loyalista ako. Loyalista ako, pero tahimik lang eh. Yung parang, kung ano po yung totoo, yun po yung ang binabalita natin. Yun po ang kinukontent natin. Pawang katotohanan lamang, sabi ng GMA7. Di ba? Doon lang eh, kasi mayroon tayong source. Dapat din ma-inform ang taong bayan. Yung katotohanan, hindi yung mag-spread ka ng fake news. What the heck? Niluluko mo lang yung sarili mo pag ginawa mo yun eh. Di ba? Suportado natin ang mahal na Pangulo. Hindi kailangan ng fake news dito. Ang mayroon lang fake news noon sa mga DDS. Ay, naloka na ako sa inyo. So, yun guys, ano ang kapalagay nyo? See you again on my next upload video. Bye. Chill lang tayo mga besa. Suportahan natin ang mahal na Pangulo. Ipagdasal natin ang kanyang kaligtasan, ang kapayapaan ng Pilipinas. Of course, peace, love, and unity. Magkaisa na lang po tayo. We are Filipinos. Diba? Ay nako, ewan ko sa inyo. Masyado kayo nagmamagaling. So, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babus. God bless Philippines.